You know, hello, what's up? This is Rain Manguera and this is still the Hotman channel. So this one is another mini PC. Budget category pa rin po tayo. I believe nasa 11 to 12,000 lang po ito. So possibly pagkatapos ng review na to, ibenta ko na to na around 10,000 pesos siguro. Kung interesado lang naman kayo. But before that, syempre test muna natin konting tour and so on and so forth. Okay? Kung interesado ka na, let's start. So yan, una AMD Ryzen 5 po ito. AMD Ryzen 5 3500U. Okay. We have the ano lang to, power brick and yung basically the charger. Okay, open natin. Okay, mga ano lang, accessories kung balak nyo siyang ikabit sa likod ng monitor nyo. Actually, yes, very good to sa ikabit sa monitor. So, balak siya ikabit sa monitor nyo or somewhere or sa wall, pwede. Ito po yung meron siya mga screws and this one, backplate something. Ito. And then we have the user manual. What else? Wala na. Okay, wala na. Yun lang. And finally, itong unit. Babaan po natin expectations natin ha. Nasa 11 to 12,000 lang po ito kasi. So, balito na po lahat ng kasama sa box. Yan na po yun. Okay? Walang kasamang, usually may kasamang HDMI but this time wala eh. Anyway, ito na yun. Konting tour muna tayo bago tayo mag-start. So, sa likod, good job. For a budget mini PC, marami siyang ports. Meron tayong isang LAN port, isang USB Type A 2.0 at isang 3.0. Good job. Dalawang HDMI, so kaya hanggang dalawang display, and of course, we have the power port. DCI niya. Sa gilid, ay, panalo. This one is pang lock ito yata pag i-display pero hindi, alam ko hindi ito natin magagamit sa daily use. But this one, look at this. Meron siyang sariling micro SD card slot. So direct na natin gagamitin ng micro SD card slot dito. Check ko mamaya kung okay siya. Kung mabilis ba naman, kung ano yung speed niya. This one sa gilid, wala. Meron tayong butas of course para may mga singawan. So you can see, may singawan dito sa likod, singawan dito sa side ng micro SD card, singawan dito sa gilid na sa may kanan. Okay? And then sa harap, more USB Type A. This one, Type C. Dalawang 3.0. Bale, meron tayong tatlong 3.0 na USB at isang USB A 2.0. Okay, so good. Bali, 2, 4. Apat na USB Type A. 3.0 yung tatlo doon. Type C, headphone jack. Okay, nice. And we have the reset hole. Kapag kailangan mo siyang i-reset, so sundutin mo siya doon ng karayom or something. But hindi na lang button. But anyway, at least meron. And we have also the power button. Huawei branding lang dito. Hindi ko alam kung exactly ang basa rito but I'll just read it as Huawei. Okay. Now dito sa baba, okay, mini computer, Huawei. Model is HUMNPC 07P5. So, I believe, pag ginanap nyo to sa Google, this is Huawei P5. Yan, P5, yung pinaka-name niya talaga. 19 volts, 3.42 amps. Okay, tama naman. 19 volts, 3.42 amps. Good. Double check lang. Double check ko lang. And that's it. Meron tayo dito yung lagayan ng backplate just in case na gusto mo itornilyo siya. And since curious ako, gusto ko siyang buksan. Diretso na natin buksan para hindi na rin natin babalikan mamaya. Siyempre, bilang technician, kailangan lagi kang ready. So, try natin siya kung saan maluwag, saan may pinakamaluwag. Pagka ganito kahigpit, malamang nandito yung lock nyo eh, sa gilid. Ang ano nyo, palayo ha. Huwag paangat, palayo. Yung gilid, ang ilalayo nyo. Kasi ang lock ay nasa gilid, wala sa takip. Yun. Nagkusa na siyang umangat pag palayo. Again, pag bubuksan nyo, ipapray nyo, palayo. Palabas. Ito yung gilid, ito yung ano niya, orientation niya, pag ganun. Okay? So, yun, nabukas. See? Nasa wall, yung mga lock. So, just in case lang nabalak nyo siyang buksan kasi maybe you are planning to upgrade. Okay, good. Meron siyang 2 channels for RAM. This is using DDR4. Okay, so dalawang channel. Pwede pa po kayo magdagdag ng isa. So, currently, single channel lang po siya at 8GB RAM, single channel. Pwede nyo pong dagdagan ng another 8 para maging 16GB RAM siya. Good for multitasking. Saksak nyo lang po dito. Plug and play naman yan usually. Basta, pakita nyo to para same frequency ibigay sa inyo. To be sure, dalhin nyo na lang din to. Pag bibili kayo sa mall, dalhin nyo na lang to. And then, pakita nyo para alam nila kung ano yung compatible. And this one is using M.22280 na 256GB. So, this is 8GB, 256GB na storage. Kaya pala mura. I wonder if pwede pa natin siyang buksan. Try ko lang.
meron naman. So, meron naman siya using parang pang laptop. Laptop fan pala, kala ko wala. Nagduda ako dun Meron. Good job. Meron siyang fan. This is for laptop basically. Solid na rin. So, dito ang pinaka-swingawan nyo sa likod talaga. Yung pinaka-blower niya sa likod na labas. Okay, balik na natin. Good job. Madali siya. Serviceable po siya, which is a good sign. Ibig sabihin, pag may nasira, pwede natin ipaayos at pwede natin palitan yung ibang mga pyesa. Andito yung BIOS. Yes, detachable din yung BIOS battery niyan. So that means pwede nyo po siyang papalitan din just in case na malubat after 2 to 3 years. Pinapalitan po ito usually normally 2 to 3 years pinapalitan ito. So yun, nakakabili naman. This is CR2032 na model. Okay? And then we also have here, I believe ito yung kanyang SATA cable nga ba ito? SATA cable nga siya actually. And I don't think pwede yung dalawa rito. Let's check. Gusto ko lang din i-check. I think Wi-Fi card yung nasa ilalim nitong SSD na to. Confirm. Isa siyang Wi-Fi card nga siya. Realtek. So confirm. That's Wi-Fi card. So also serviceable siya or replaceable in case na masira. In fairness, para sa isang budget na mini PC, convenient siya na just in case lang na masira, madaling ipaayos, madaling ipapalitan yung mga pyesa. Good job kay Huawei dito. Sana maging siya directly available sa Pilipinas. This one kasi I believe hindi pa siya available sa Lazada and Shopee. Maybe soon. Balik na natin. Fast forward na tayo. So, yan. Final verdict sa mini PC na Huawei P5 mini PC. Well, so yan. Nagamit ko na naman tagal ilang buwan. Actually, isang taon na nga yata Mag-iisang taon na ba? Basta matagal na rin. Medyo na-enjoy ko na siyang gamitin dito sa bahay. Actually, ginagamit siya ng panganay ko rito for his schooling. And hindi siya ganun kalakas. Okay, to be specific naman, to be honest with you, kita nyo naman yung mga Antutu score, yung mga benchmark na scores niya. Hindi impressive. Nothing is impressive about it. But, it's not a slouch either. Actually, very reliable siya for students. Okay? For gaming, I don't recommend this. Nagamitin nyo yung mini PC rin for gaming. Obviously, napakahina nun for gaming. So, tanggalin na natin yung part na yon. And sa price tag niya actually na nasa 10 to 11,000 lang, I believe. Nasa 12,000 pa nga yata yung pinakamahal niya. And ang pinakamura is yung walang kasamang RAM at storage is mabibilin siya na around 8,000 pesos. But if you can go up to 12,000 pesos, 10 to 12,000 pesos, pwede na, di ba? Makagagamit na ng anak niyo for schooling. And yung panganay ko, IT yung course na kinukuha niya. Nagpo-program na sila ngayon sa kanilang computer and nagagamit yung mini PC na yan. Reliable po actually. Hindi naman siya na nagiging sakit sa ulo. Or I never heard him na nagreklamo. So in a way, okay na rin siya. Again, that's 12,000 pesos. Pwede na sa schooling, pwede sa office works, Microsoft Office, pwede po. Now, kung bitin ka, supported naman ng mini PC yung 8GB RAM. Pwede nyo pong dagdagan ng another 8GB RAM. So, magiging 16GB RAM. So, mas okay siya for multitasking. Okay? So, para sa akin, in my opinion, tipid na siya sa kuryente na gagamit pa ng mga kabataan. And meron siyang, 4 USB Type-A ports and 1 USB-C ports na pwede rin gamitin as display out. So, technically, meron kang 3 display out. 2 HDMI and then 1 USB Type-C na supported ang data and display out. And sa gilid, kung mapapansin nyo, meron siyang micro SD card slot. So that means hindi mo na kailangan ng adapter, makakapag-insert ka ng micro SD card. Walang kahirap-hirap from your phone, from your action camera, mic 360 to pwede direct siyang gamitin ng ganito. So, very solid po na mini PC po yun. Kahit na napakamura niya, hindi siya gumamit ng yung Celeron. No. Ang gamit niya is AMD Ryzen 5, although yes, medyo low powered for laptop, 3500 lang. Still, that's more than enough considering na yung price niya is naglalaro lang around 10,000 pesos. Okay? So again, that's the Huawei P5 mini PC. As for the tibay, I can't really say much pa kasi 1 year ko pa lang siya ginagamit pero as of now, at least sa 1 year na ginagamit siya, is okay na okay po. Wala pa po siyang problema, hindi pa po siya nagiging cause for repair or anything. Wala. As is gamit. And hindi ko pa rin po siya kailangan i-reformat. So as is pa rin po yan. Factory Windows version pa rin po yung gamit dun sa table ng panganay ko. So okay na okay pa rin pa siya pagdating sa gano'n. Again, kung naghahanap kayo ng budget for schooling ng mga kids nyo, pwede na po yun si Huawei P5 mini PC. O iwan ko yung link sa video description or pipit ko sa comments or maybe lagay ko rito sa Shopee floating tag na to. Yan. Okay? Baka makakuha ko yun ng discount kasi usually malaki ang bigayan ng discount dyan sa Shopee floating tag na yan. Okay? Just in case lang, baka interesado na naman kayo. Okay? And sakto, magkakaroon ng 13-month bonus.
Baka makakuha nyo na mas mura. Below 10,000 pesos. May kasama ng RAM and storage, di ba? Why not? But anyway, again, that's the Huawei P5 Mini PC. And kung interesado kayo, andyan yung link. Iwan ko lang dyan sa tabi-tabi, sa video description, sa pin comment, or dito sa floating tag na to. This is Rain Mangera. I'll talk to you again soon. Display gaming performance, sasabihin ng diretso